Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. This is your Kaskay Watcher and Kaspacer, Sir June Cahigal. And welcome to another live stream, astronomy live stream for tonight. So today is September 5, 2025. And what you are viewing on screen is a pre-recorded video of our waxing gibbous moon. So more or less ganito po yung makikita natin sa kalawakan regarding our moon, kasi nga hindi masyadong maganda ang weather at maulap sa maraming lugar sa Pilipinas, sa Luzon in particular. So pinapakita ko po sa inyo ito, so more or less kahit na maulap po sa inyong mga lugar, ganito po ang makikita ninyo sa buwan, no? So our waxing gibbous moon tonight is about 89 to 90% illumination. So yan po yung ating buwan ngayong gabi. So the moon is 89 to 90% illuminated po. So today is September 5, 2025. And again, I'm really I regret na hindi ko magamit po ang telescope ko ngayon because dito po sa lugar namin sa somewhere in the south maulap and may mga pag-uulan din. So hopefully mamaya nakikita yung buwan actually ngayon kaya lang medyo hindi magandang tignan through the telescope, kaya pinapakita ko po sa inyo ngayon to. No, this is a pre-recorded video of our waxing gibbous moon at about 89% illumination. Alright, so marami pong salamat sa mga nandito po ngayon. Shout out kay Ezel Oga and kay James Arnado. So thank you so much for joining our live stream tonight. And pinapakita ko po sa inyo itong buwan, about 89% illuminated po yung surface niya. The moon tonight is in its waxing gibbous phase. Alright, shout out din kay Primo. Ayan, marami pong salamat. So again mga Kaskay Watchers, pakiusap ko lang sa inyo to please like and share this video para makarating po sa maraming tao, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there, so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. And huwag niyo pong kalilimutan din na i-follow niyo po kami sa aming TikTok account, the Skywatcher Society of Las Piñas. I-follow niyo din po kami sa aming Facebook, the Skywatcher Society of Las Piñas. Ayan, so sa mga nandito po ngayon, maraming salamat. Again kay Ezel Oga, kay James Arnado, kay Goy Wasalak. Ayan, so kay Shana Sana, kay Lacan, kay Oper Gomez, and thank you so much, kay Fallen, kay Ewain, and kay Chris Sean. Ayan, maraming salamat kay Chan, kay Ringel Roy, kay Takeru, kay Katz, kay Eugene Azarcon, and kay Christian Fitness. Ayan, okay, so thank you po Sir Cyrus Passion. Yan, thank you. And kay Moshi, yan, kita po. Ayan, okay, marami pong salamat. Alright mga Kaskay Watchers, so what you are viewing on screen is a magnified image na to, no, of the waxing gibbous moon. Dapat po ganito yung makikita nyo sa buwan ngayong gabi. The moon tonight is about 89 to 90% illuminated po. Kaso dito po sa amin medyo maulap, hindi po magandang tingnan ng buwan. So ito yung pinapakita ko po sa inyo ngayon. This is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon with the same illumination po, 89 to 90% illuminated po yung buwan dito sa ating video image. Ayan, so maraming salamat Mr. Chan sa comment mo, and okay naman po yung ating audio. So pag may mga questions po kayo about the moon or anything about astronomy, please don't hesitate to
type down your comments in our comment section below. Ayan, so sige, mag-ano tayo ng konting discussion about the moon. So alam po natin mga ka-sky watchers and mga ka-spacers that the moon is the Earth's only natural satellite. And yung distansya po ng buwan sa Earth is about 238,900 miles, or that is about 384,000 kilometers from the Earth. Now, on the average kasi po ang orbit ng buwan around the Earth is elliptical. So minsan malapit po yung buwan sa Earth and minsan malayo. Alright? So ang the point wherein the moon is nearest to the Earth, ang tawag po dyan ay perigee, and the point wherein the moon is farthest from the Earth, ang tawag po natin dyan ay apogee. Alright? Okay po mga ka-sky watchers, so what you're seeing now is our waxing gibbous moon. So ganito po yung dapat nyong makita sa kalawakan ngayon. The moon is about 89 to 90% illuminated po. And this is a pre-recorded image kasi po dito po sa lugar namin maulap, no? Hindi po maganda ang weather, pero hopefully mamaya po siguro bago maghating gabi baka mag-clear po yung sky. I'll try to do another live stream. Talagang itututok ko po yung camera sa telescope. Alright, so here is the image of the moon, waxing gibbous moon at 89 to 90% illuminated. Alright. Sige, balik po tayo sa ating information about the moon. So yung 384,000 kilometers distance, kasyang-kasya po dyan ang 30 Earths. Okay, 30 po. So we need 30 Earths to fill that distance between the moon and the Earth. Alright, so ayan po, no, 30, we need 30 Earths para mapuno yung distansya between the moon and the Earth. Yan, shout out kay Your Kent. Yan, naka-live po tayo ngayon. We are live and alive. Yeah, ayun, ako may gills. Yung luminaw ko ako ng super flashlight. Okay, so ano po, this is a pre-recorded video. So mamaya siguro pag nag-clear po yung sky, mamaya hopefully, kasi medyo maulap pa ho, I'll try to attach the camera to my telescope. Yan. Okay, so si Your Kent, madalas po yan mag-ano sa ating mga live. Alright, so live ng yung nakatutok po yung telescope sa buwan. Okay, so here is a magnified image of the moon. And kitang-kita po, ito po yung Tycho crater. Yan po, nakikita nyo on screen. That's the Tycho crater. The Tycho crater was named after Tycho Brahe, who is considered as the greatest of the naked eye astronomers. Ang Tycho crater is about 83 kilometers in diameter and about 3 kilometers deep. Alright, so I hope I got that right, no? Yung dimensions ng Tycho crater. So the Tycho crater is 84 kilometers across and about 3 kilometers deep. Ayan po, yan po yung Tycho crater. Alright, okay, yan, 4.8 kilometers wide and about 85 kilometers wide and 4.8 kilometers deep. Yan. Alright, so sabi, ayan, kay Philippine Sedit, thank you for joining. Sabi ni Kent, kitang-kita ako yung nag-iilaw sa gilid. Ayan, dyan tumatama ang asteroidya. Ayan, so maraming salamat, Your Kent. Ayan, so ito po yung may mga makikita po tayong mga dark areas and bright areas of the moon. So yung mga dark areas are lunar mares. Okay, so mare is a Latin word, ibig sabihin po niyan ay dagat. No, kasi yung mga sinaunang astronomers, yung mga sinaunang sailors
Akala po nila nung tumitingin po sila sa buwan, akala po nila those dark areas were bodies of water. Kaya they gave it the name Mare or Maria. Pero actually yung mga dark areas na yan are solidified pools of ancient basaltic lava. Ayan. And yung mga bright areas po sa buwan, those are lunar highlands and impact craters. Ang kagaya po nito, itong malaking crater na yan nakikita nyo on screen, that's the Copernicus crater. And ito naman, ito yung crater na yan is the Tycho crater. Alright, so the Tycho crater, yan po yung nakikita nyo on screen, is a prominent lunar impact crater located in the southern lunar highlands. And that crater was named after the Danish astronomer Tycho Brahe. And that crater is estimated to be about 108 million years old. So ayan, no? And again, the Tycho crater is 85 kilometers wide and about 4.8 kilometers deep. Okay, so ayan po mga ka-Sky Watchers. So again, sa ating mga viewers po ngayon, please like and share this video so that we could reach more people, no? Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there, so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. And don't forget po to follow us on our TikTok account, the Sky Watcher Society of Las Piñas. Ayan, so marami pong salamat sa mga nanonood po ngayon. Kay Rin, kay Yorken, thank you so much. And mag-heart react po kayo kung ano po ang inyong reaction, and mag-comment po kayo kung ano po inyong masasabi sa ating lunar imaging tonight. Alright, so yan po, pinapakita ko po yung Copernicus crater. Ayan po yung parang puti na yan na malaki. That's the Copernicus crater. The Copernicus crater is about 93 kilometers wide, ayan, and about 4 kilometers deep. Ayan, no? So that's the Copernicus crater. The Copernicus crater is a lunar impact crater located in the eastern Oceanus Procellarum, and it was named after Nicolaus Copernicus. Now, it typifies craters that were formed during the Copernican period, that it has a prominent ray system. So by now, kitang-kita yung ray system ng Copernicus crater. Ayan, no? Alright, so again, what we have here is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon. So the moon tonight is about 89 to 90% illuminated po. Yan. And again, this is a pre-recorded video image kasi po maulap po ngayon, hindi po magandang tignan yung buwan through the telescope. And again, dapat meron po kaming free public telescope viewing ngayon at the terminal in Alabang. So we have to reschedule it kasi hindi po maganda ang ating weather ngayon. Alright, so please like and share po this video, no, para makita rin ng maraming tao yung ating live stream. Alright, so marami pong salamat sa mga nandito po ngayon. Okay, so there mga ka-Sky Watchers. So comment down po below. So ayan, meron tayong mga new. Yan, si JC. Yan, maraming salamat JC for joining our live stream tonight of the waxing gibbous moon. So again, this is just a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at 89 to 90% illumination. And dapat ganito yung makikita nyo kung maulap po yung lugar ninyo ngayon at hindi nyo po makita yung buwan ngayon, ganito dapat yung makikita nyo. Alright, so malapit na po tayo sa full moon. The full moon will be on September 8. Ayan, so ilang araw na lang po, full moon na. The moon is about 89 to 90% illuminated na po. So marami pong salamat Sir JC for watching our live stream tonight. And again, pakiusap po, please like and share this video. Ayan po, so makikita natin itong mga evident lunar features like yung mga dark areas and bright areas of the moon. So again, yung mga dark areas are lunar highlands, yung mga bright areas
Yung mga dark areas naman are solidified pools of ancient basaltic lava. Yun ang tinatawag po natin na mga lunar mares or lunar Marias. Okay, so we are now in the waxing gibbous phase, mga sky watchers. So pag sinabi nating waxing gibbous, this is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter when the illuminated part of the moon is 50% kapag first quarter. The name gibbous comes from the moon shape, which is less than a full moon but more extensive than the first quarter. So mapapansin niyo po yung buwan ngayon ay again semicircle, hindi pa siya talagang bilog na bilog. So waxing gibbous pa rin yan. Okay, waxing, ibig sabihin yung shape ng buwan ay or yung illuminated part po ng buwan ay it's getting bigger. Ayan, no? Alright, so marami pong salamat sa ating 34 viewers. Ayan, no? So ang nakikita po natin ngayon sa buwan is the Tycho crater. Ayan po, no? Napakaganda po ng Tycho crater. So the Tycho crater again was named after the renowned astronomer Tycho Brahe, who is considered as the greatest of the naked eye astronomers. And itong crater naman na ito, yung puti, that's the Copernicus crater. Ayan, so the Copernicus crater is a lunar impact crater located in the eastern Oceanus Procellarum. It was named after the astronomer Nicolaus Copernicus. Ayan po, ito yung mga lunar mares, like ito yung nasa gitna ngayon, that's the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Ayan, binababa po natin sa southern part ng buwan. Ayan, yung mga bright areas naman are lunar highlands and impact craters. Alright, yung mga puti-puti po, those are lunar craters po yun. Alright. Yan, so yung mga dark areas are lunar mares or mga lunar plains po yan made up of solidified pools of ancient basaltic lava. And yung puti na yan na bilog, that's the Copernicus crater. Okay, then ito sa baba, ayan what you're seeing now is the Tycho crater. Alright, so the Tycho crater is one of the most prominent craters on the moon. Yan, no, it appears as a bright spot. No, kitang-kita natin para siyang bright spot in the southern highlands, no, of the moon. It was named after the Danish astronomer Tycho Brahe. Ayan, ito naman po yung Copernicus crater. Ayan po, nakikita nyo on screen. And binabalik ko po ulit dito sa Tycho crater. The Tycho crater is 85 kilometers across and about 4 kilometers deep. Ayan, alright. So binalik na natin yung image sa buwan, ng buwan sa kanyang original size. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan about the moon, shout out po sa mga bago nating viewers, si Just Astrophil, tama ba? I hope I got that right, Astrophil, and si Astrodan. Yan, so thank you so much for joining our live stream of the waxing gibbous moon. The waxing gibbous moon tonight is about 89 to 90% illumination. And what you're seeing now on screen is a pre-recorded video image of the moon. Again, because here in our place medyo maulap, it's cloudy and may occasional rains, so hindi po tayo makapag-telescope. So hopefully later, baka pag before midnight, pag na-clear yung sky, we can do a live stream ulit of the moon na talagang nakatutok yung camera sa telescope. Alright, so again guys, ito na naman po yung Tycho crater. Ayan, that's a Tycho crater. Now, what really makes the Tycho crater stand out is its relative youth. So ano pa lang siya, bago lang siya na-form. Okay? It formed recently enough that its beautiful rays, pag sinabing rays, ay yung parang mga radiating lines surrounding the crater. Nagawa po yan because of the ejected material during impact of an asteroid. So the material ejected during the impact event are still visible as bright streaks. Yan, makikita nyo yan po sa Tycho crater.
Alright, so galing po no mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Okay, so ayan, nandito po ulit si Everyone Games. So marami pong salamat kasi umattend dun si Everyone Games kanina sa ating first live stream. So nag-live stream po kami kanina. Ang topic po namin ay si Newton and si Edmond Halley. Ayan, so thank you for joining Mr. Everyone Games. Ayan, so again mga ka-Sky Watchers, so yung mga nakikita natin ngayon are dark, may mga dark areas, those dark and relatively featureless lunar plains. Ang tawag po dyan ay Maria, which is the Latin for seas or mare, and many astronomers believe that those dark areas were bodies of water, no? Mga ancient astronomers. Now we all know that those dark areas, yung mga Marias, are actually solidified pools of ancient basaltic lava. Alright, so when the moon was still volcanic, no, those dark areas were caused by the flow of lava when the moon, no, was still volcanic. Okay, ayan ang mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Yung mga bright areas ng buwan, those are lunar highlands and impact craters. And sa mga kakapasok lang po, what you are viewing on screen is a pre-recorded video image of the waxing gibbous moon and about 89 to 90% illumination. Kasi nga dito po sa amin maulap and I cannot use the telescope. Siguro mamaya po before midnight baka mag-improve po yung weather so I can do another live stream wherein yung aking camera would be attached to the telescope. Okay, so maraming salamat sa mga nandito ngayon. Full moon ba? Sabi ni Everyone Games. Hindi po. Yung image na pinapakita ko is a waxing gibbous moon. So ano po siya? Semicircle pa rin po yung buwan. Hindi siya talagang full circle. Ang full moon will be on September 7-8. Yung mga days ng total lunar eclipse. Ayan, so itong darating na weekend, Sunday saka Monday, September 7 is a Sunday, then September 8 is a Monday, meron po mangyayari, there will be a total lunar eclipse. Ayan, no? So thank you Roxanne, thank you so much for joining. And si Sanjo nandito din, no? Thank you so much for sharing our live stream of the waxing gibbous moon tonight. Ayan, so minamagnify po ulit natin yung image ng buwan. Ayan, no? Alright, mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Okay. Ayan, so ito po ulit yung Tycho crater na pinapakita ko po yung Tycho crater. Ayan, so again, the Tycho crater is one of the most prominent craters on the moon. Yan, it appears as a bright spot in the southern highlands. Itong bright spot na to, yung crater na yan. That's the Copernicus crater. And again, yung dimensions po ng Tycho crater, that's a Tycho crater, is mga 85 kilometers across and about 4 kilometers deep. Yeah, that's the Tycho crater, mga ka-Sky Watchers. And etong crater naman na to na kulay puti, that's the Copernicus crater, named after the astronomer Nicolaus Copernicus. The Copernicus crater is located in the eastern Oceanus Procellarum. Ayan, and the Copernicus crater is about 93 kilometers wide and about 3.8 kilometers deep. Actually, mas malalim po yung Tycho crater kasi 4 kilometers deep po siya. Ito naman, ang Copernicus, 3.8 kilometers deep. Pero malapad po siya, no? 93 kilometers wide. Alright, mga ka-Sky Watchers. So, if you have any questions about the moon or anything about astronomy, please type your comments in our comment section below. Ayan, no? So again, shout out sa mga nandito ngayon. Alright, marami pong salamat kay Sanjo for the heart react. Marami pong salamat.
So nandito rin po sila Everyone Games, si Astrodan, si Astropil, thank you so much for joining, kay JC, kay Yorkent, ayan. So sana samahan niyo po ako as we observe this pre-recorded video image of our moon. Kay Rin, kay Chan, thank you so much, kay Moshi, yan, and kay Kuya Man Edits OP, thank you, kay John the Limitless, marami pong salamat, kay Lakwat Zero, yan, kay Fausto 998, marami pong salamat, kay G2 times Hansama, siguro GG Hansama ito, yan, thank you, kay Chan ulit, kay Christian Fitness, kay Eugene Asarcon, kay Cats, ayan, thank you for joining. Alright, so ito po ulit yung this is not the magnified image, ito po ulit yung buwan na normal, hindi siya magnified sa telescope. And what you're seeing now is a pre-recorded video image of our waxing gibbous moon at about 89 to 90% illumination. Yan. Okay? So again, pinapakita ko ito because again, ang sama po ng panahon, do kita po yung buwan pero natatakpan po ng mga ulap most of the time, so hindi rin po magandang tignan sa telescope. Pero hopefully mamaya before midnight, pag nag-clear po yung sky, maybe we can do another live stream na talagang itututok ko yung telescope na may camera po at i-live stream po natin. Alright, so yan po mga ka-sky watchers. So again, please like and share this video so that we could reach more people. No? Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Ayan po, so we are viewing a magnified image of our moon again. So ang pinapakita natin are these two large craters. So ayan yung puti na yan, that's the Copernicus crater. Okay, located in the Eastern Oceanus Procellarum named after Nicholas Copernicus. Yan po yung nasa taas na puti. And what you are seeing now on screen, ito tumataas na po, is the Tycho crater. Yan, bumabalik ulit tayo sa Copernicus crater. Yan yung puti na yan. Alright. Okay, bakit natin binalik sa normal size yung buwan? Alright guys, mga ka-sky watchers. So, mag-comment po kayo kung ano po ang inyong masasabi. And please, I would like to encourage sa mga viewers natin to please ask any questions about astronomy, or even the telescope or anything about astronomy, kasi yun po yung ating yun ang ating niche dito sa TikTok account natin. So we are promoting astronomy to the public. Alright? Okay, so baka may magtanong sa inyo, hindi lang sinusulat dito. So ano po yung telescope na ginamit ko dito? So ang ginamit ko dito is the Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. Ayan, so marami pong salamat kay Moony Moon. Kay Moony. Thank you so much for joining. Ayan, so ano ba Moony? Kita ba po yung buwan sa lugar ninyo? Ayan, so mag-comment po kayo kung nakikita niyo po yung buwan sa lugar ninyo. Kayo na po ata yung pinakamapalad na nilalang, kasi dito po sa amin talagang maulap. And kaya ganito po yung ginagawa ko na I am presenting a pre-recorded video image kasi po maulap po sa amin. So please comment down below kung nakikita niyo po yung buwan sa lugar ninyo. And again, shout out po kay Yorkent. Yan, marami pong salamat kay Yorkent. Yan, suki na natin si Yorkent sa ating mga live streams. No? Maraming salamat. And shout out din kay Moony. Marami pong salamat for joining and watching. Ayan po. Sana wag po kayong magsawang manood sa ating mga live streams ng buwan or yung mga astronomy lectures ko po. Kung bibisitahin niyo po yung aming TikTok account, na marami po akong in-upload na videos do, mga online lectures. Yung latest po I think was about kay Galileo.
Then nag-post din po ako ng video about kay Nicholas Copernicus, kay Tycho Brahe, kay Johannes Kepler. Yan, panoorin niyo po yan mga ka-Sky Watchers. Panoorin niyo po yung video na yan para marami kayong matututunan about the lives of these great astronomers. No, sina Galileo, sina Copernicus, sina Tycho Brahe. Yan, magaganda po ang kwento nila. No, at kwento ko po yan sa mga videos ko. So, please visit our TikTok account and try to watch those videos. Okay, para mas marami po kayong matututunan. Kaya lang boring yung mga, ewan ko kung mabobore kayo. Pero marami po kayong matututunan. Alright, so shout out kay Serb99. Thank you for joining. Ayan, and mag-comment po kayo no, kung meron kayong mga katanungan or gusto nyo po magpa-shout out, mag-shout out lang po kayo. Alright, okay. So yan, mag-comment po kayo mga ka-Sky Watchers. And sabi ni Serb99, anong meron sa September 7? Okay, Serb99, 99. Sa September 7 po, meron po tayong total lunar eclipse. The total lunar eclipse will start on September 7, mga 11:30 po ng gabi of September 7. Then tuloy-tuloy na yan sa early morning ng September 8. Maximum eclipse will be at about 2:15 ng madaling araw on September 8. And the eclipse will end at about before 5 o'clock. I'm not really sure of that time. Basta before 5, tapos na po yung lunar eclipse. Alright? Ayan, so antabayanan po natin yan and let us pray. Pagdasal po natin na sana clear po yung sky. Yun po yung problema eh. Sana hindi maulap para magandang tignan yung buwan. Sabi ni Serb99, visible po ba ito sa Philippines? Oo, talagang visible na visible yung total lunar eclipse here in the Philippines. No joke! No joke! Totoo po yan. And what do we expect pag nakita natin yung total lunar eclipse? The moon will turn red mga ka-Sky Watchers because of the Rayleigh effect of the Earth's atmosphere. So ito pa yung tinatawag natin na blood moon. Ayan, no? So kaya sa Facebook o sa ibang social media, makikita niyo po blood moon on September 7 to 8. So ayan na, Serb 99, Serb 99. Ayan, so sana nasagot ko po yung tanong ninyo. And the eclipse is very visible here in the Philippines. Ayan, nandito pala si Pamanwa. Ayan, thank you po sa heart react. Thank you po. Ayan, suki din natin yan si Pamanwa. I hope I got that right. Ayan, so yan, marami ding salamat Serb99. Ayan, so sana po nasagot ko po yung iyong katanungan. So and again sa mga mga viewers natin out there, please like and share tong ating live stream so that we could inspire young minds. Alright, and please follow us on our TikTok account, The Sky Watcher Society, and sa aming Facebook, The Sky Watcher Society. And nakalagay po dun yung ating mga schedules of free telescope viewings. Yan. So marami pong salamat kay Lirio Music, DIY Electronics. Uy, okay yan. Ano ba to? Parang lyric music store. Diba may lyric music store? Ayan, kay Lirio Music, DIY Electronics. No, baka meron ditong mga synthesizers. Ayan, or mga amps, mga effects. Alright, ayan, so thank you Mr. Lirio. And again, what you're seeing now is a magnified image of our waxing gibbous moon. The moon is about 89 to 90% illuminated po. And itong malaking crater na puti na, yung kulay puti na yan, again, that's the Copernicus crater. Ayan, so nasa yan, Eastern Oceanus Procellarum. Okay, and the Copernicus crater is about 93 kilometers wide and about 3 kilometers deep, named after the renowned astronomer Nicholas Copernicus. Alright, and ito, paakyat na.
Itong crater na to na napakaganda din is the Tycho crater. Ayan, so yan, tignan natin, umangat na yung Tycho crater. Ito nakikita pa rin natin yung Copernicus crater. Alright? And yung mga dark areas po sa buwan, those are lunar plains or lunar mares. Mga po yan, solidified pools of ancient basaltic lava. Yung mga bright areas naman are lunar highlands and impact craters. Okay, and siguro magbigay pa tayo ng mga facts about the moon para sa ating mga viewers. So again, there is no atmosphere on the moon mga ka-sky watchers. So there's no erosion kasi walang atmosphere. There is no wind, no precipitation, and there is very little geologic activity para mabura yung mga craters na yan. So unlike here on Earth, kasi dito po sa Earth may atmosphere, may weathering, may erosion. So many of the craters na nandito sa Earth ay nabubura. No? Unlike sa Moon, walang atmosphere sa Moon, walang geologic activity. So walang magbubura sa mga craters na yan, no? So there's no geologic activity, no erosion to wear away these craters. So these craters on the moon will remain unchanged. No, they will remain forever until another new impact changes it. Even po yung mga footprints ng astronauts, yan kagaya nito. Ayan, no? So yung mga footprints, they would remain forever unless may umapak. No, yan, okay guys, so there, yan po yung ating buwan. Alright, yan, so please comment down below. Yan, unlike the Earth, kasi baka magtaka kayo bakit po dito sa Earth walang masyadong craters. So meron din naman mga craters sa Earth, no, pero yung mga maliliit halos hindi na natin makita. Now, unlike what I mentioned earlier, no, unlike the Earth, the moon has no atmosphere to protect itself from impacting bodies. And again, like what I mentioned earlier, there's little geologic activity, wala ding weathering and erosion sa buwan, so the craters would remain intact. No, unlike dito sa Earth, kasi sa Earth may atmosphere, may tubig, may mga vegetation pa nga, no? So either natatakpan yung mga craters or nabubura siya. Alright? Okay, that's why the moon has so many craters now compared to planet Earth. Alright? Okay, and since walang atmosphere ang buwan, there is no sound transmission on the moon. No? Kaya kunyari pag may pumutok sa lunar surface, hindi po natin maririnig na the moon is silent. No? Kasi walang atmosphere, so there is no sound transmission on the moon. So ayan po mga ka-sky watchers. So ito nakikita ulit natin itong Tycho crater. Ayan, no? So the Tycho crater again is a prominent crater. It's a bright spot in the southern highlands. So ayan po, no? The Tycho crater is about 85 kilometers wide and about 4 kilometers deep. Alright. So there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. Yan po yung Tycho crater. Napakaganda po, di ba? So please type your comments kung ano po ang inyong masasabi sa Tycho crater. And ito pong puti na ito, itong malaking crater na to, that's the Copernicus crater, mga ka-sky watchers. The Copernicus crater is about 93 kilometers wide and 3 kilometers deep. Now, that crater was named after the renowned astronomer Nicolaus Copernicus. Alright, so yung mga itim-itim na nakikita natin, again, those dark areas are lunar mareas or lunar mares. Again, those are solidified pools of ancient basaltic lava. The word mare comes from the Latin word which means seas or dagat, because early astronomers and early sailors, they thought that yung mga dark areas na yan were bodies of water. Kaya binigay na name na Mare or Maria. Alright. Ayan ha. So, napakaganda ng buwan. At alam nyo guys, mga ka-sky watchers, no, ang telescope, kagaya nito, kaya rine-record ko po every time na
mag-telescopic observation ako ng buwan, nire-record ko po siya. Kasi ang feeling ko po para akong nakasakay sa spaceship. No, ang telescope kasi for me is like a spaceship. Talaga nung bata ako gusto kong maging astronaut kaya lang wala. Hindi tayo naging astronaut. And until nandun pa rin po yung dream of becoming an astronaut. And eto na po yung pinakamalapit na way para at least kunyari nakapunta na po ako sa buwan. So every time I look through the eyepiece of the telescope, para na rin po akong nakasakay sa Apollo spacecraft orbiting the moon. So ayan po, yun ang aking feeling lagi pag ako'y sumisilip sa buwan, para na akong nakasakay sa spaceship. So the telescope for me mga ka-sky watchers is like a spaceship. What do you think mga ka-sky watchers? Ano kaya ang inyong feeling pag kayo ay sumisilip sa buwan? Ngayon, habang tumitingin po kayo dito sa ating pre-recorded video image of the moon, ano po ang inyong pakiramdam? So please comment down below. And marami pong salamat sa mga nandito po ngayon, yung mga nanonood kay Sanjo, kay Pamanwa, thank you so much. Kay Rain, thank you so much for joining. Kay Lirio, kay Serb 1999, 99. Bakit ako 1999 lagi? Okay, thank you so much sa mga nandito po ngayon. Again, kay Your Kent, kay Muni, ayan, and kay Sanjo, kay Roxanne, kay Everyone Games, marami pong salamat. And again, pakiusap ko po sa mga 48 viewers natin ngayon, don't forget to like and share this video so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. So ayan po mga ka-sky watchers. So i-like and share po natin ang ating video tonight about the waxing gibbous moon. Again, the moon is about 89 to 90% illuminated. Ayan, alright mga ka-sky watchers. So what you're viewing now is the Copernicus crater. Ayan, no? Alright. Ayan, so shout out kay Rama. Okay, thank you for joining Rama. Ayan, so sana nagugustuhan niyo yung ating pre-recorded video image of the waxing gibbous moon. Maraming salamat po. And again, don't forget to like and share our video tonight. Alright, kasi sa amin dito medyo hindi maganda yung weather. Hazy, maulap at may konting pag-ulan. Alright. Okay, so siguro some announcements muna tayo bago natin ituloy itong ating kwentuhan about the moon. So on bukas, September 6, we will be at the terminal in Alabang. So dapat ngayon po, dapat nasa Alabang po kami ngayon, the terminal. Kaso hindi po maganda yung weather. So we have to reschedule it bukas. Sana mag-improve na yung weather tomorrow. Alright, so September 6 po yun. Then on September 7 to 8, we will be at Robinson's Place, Las Piñas for the total lunar eclipse. Ayan, no? So sana hindi maulap on September 7 to 8 para makita po natin yung total lunar eclipse at Robinson's Place, Las Piñas. So we will be having a free public telescope viewing. Yan, para makita rin ng mga madlang people, no, yung buwan. Kasi yung buwan magiging red. No, ang tinatawag dyan ay blood moon. Okay, so marami pong salamat Rama for joining and kay Rain. So again, please comment down below if you have any questions or comments dun sa pinapakita natin na lunar image for tonight. And again, we are viewing the waxing gibbous moon at about 89 to 90% illumination. Alright, and hopefully mamaya we will have another live stream this time. Kung clear po yung sky at magandang tignan yung buwan, siguro we will assemble or we will set up our telescope at magla-live stream po tayo ulit. Yan, para makita niyo po yung buwan live and alive. Alright, so yan po, time check, it's 7:51, mag-8 o'clock na rin po.
Ayan ha, and we've been here, we've been doing our live stream for 46 minutes now. So again mga ka-Sky Watchers, please comment down below kung ano pong inyong masasabi sa ating lunar imaging, and kung meron po kayong mga katanungan, please don't forget to type your comments or your questions in our comment section below. Ayan, no? So marami pong salamat sa ating mga viewers. So naka 49 viewers po tayo. And again, we are magnifying the image of the moon. Ayan, no? So what you're seeing again now is the Tycho crater. Ayan po. So kitang-kita po yung rays niya. Maraming mga rays. These are parallel lines radiating dun sa crater. Ayan, no? So that's a Tycho crater. The Tycho crater is about 85 kilometers wide and about 85 kilometers wide and about 4 kilometers deep. Ayan, so it's a prominent lunar impact crater located in the southern lunar highlands, and the Tycho crater was named after the Danish astronomer Tycho Brahe. Ayan, no? So isang damakmak na craters po nakikita natin, no? And itong puting crater na to, ayan po, that's the Copernicus crater. The Copernicus crater is 93 kilometers wide and 3 kilometers deep. Mas malalim yung Tycho crater, pero mas malapad ang Copernicus crater. Alright, so again, ito po yung mga lunar mares, or ito yung mga patag ng buwan, ng mga lunar plains po yan. And yung mga puti-puti na yan, mga ka-Sky Watchers, mga craters yan, yung may mga bright areas, those are lunar highlands and impact craters. Alright, ayan, no? So there mga ka-Sky Watchers, no? And again, the moon has no atmosphere. So pag walang atmosphere, there's no sound transmission on the moon. And again, sa what you are seeing now on screen, the surface of the moon is scarred by millions of impact craters, and these impact craters were caused by asteroids, comets, and meteorite bombardments. And since there is no atmosphere on the moon, there's no way to protect the moon from these bombardments. No, kaya isang damakmak na craters ang buwan. Unlike here on Earth, kasi yung Earth iba may atmosphere, so many small meteors, they burn up, no, as they enter the Earth's atmosphere. Alright mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Alright, okay, so again, this is the waxing gibbous moon at about 89 to 90% illumination. So papunta na po tayo sa full moon, malapit na po tayo sa full moon. Okay, waxing gibbous kasi yung shape ng moon ay semicircle, waxing kasi yung illuminated part ng moon is getting bigger. Alright mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers, so again, comment down below, no, kung ano po ang inyong mga katanungan. Alright, so mapapansin niyo po, no, we only see one side of the moon. Diba? Yan na lang po lagi nakikita natin. Pero hindi po ako nagsasawa dyan. We only see one side of the moon. Okay, bakit po? So we have to take note mga ka-Sky Watchers that the moon orbits the Earth once every 27 days. No? Yung orbit ng moon around the Earth. The moon orbits the Earth once every 27 days. And it also takes 87 days for the moon to rotate on its axis, no? So yung revolution niya around the Earth and yung rotation niya on its axis, halos pareho 27 days. So ang tawag po dyan in astronomy is synchronous rotation. Alright, so that's why we only see one side of the moon. The side of the moon that perpetually faces the Earth is known as the near side. So itong nakikita po natin is the moon's near side. Okay, yung kabila nun, yung far side of the moon, hindi po natin yung nakikita. No? Pero may nakapunta na po dyan yung Luna 3 in 1959. So nag-orbit siya sa moon at kinunan niya ng picture yung far side of the moon.
Okay po, so bago po tayo magpatuloy, shout out kay John Snow 96. Ayan, suki din ito sa mga live stream po natin, no? Si John Snow 96. Ayan, so baka mamaya mag live stream po ako ulit. Kung maging clear po yung sky, itututok na natin yung telescope sa buwan. Ikakabit ko po yung camera ko doon. So what you're seeing now is a pre-recorded video image of our moon. Ayan, so sabi ni John Snow 96, di pa po kuya, wala pong rotation ang moon sa sarili. Meron po. Hindi po natin napapansin kasi yung rotation niya on its axis and yung revolution niya around the earth ay pareho po 27 days. No, kaya parang nakikita natin nakapirmi lang yung buwan. Ang tawag po dyan ay tidal locking. No? The moon is in a tidal lock with the earth. No? And since yung rotation niya on its axis and yung revolution niya around the earth ay pareho, yan ang tinatawag natin na synchronous rotation. We only see one side of the moon. Ang tawag po dyan ay yung near side. Yung far side, yung kabila, hindi po natin yung makikita forever. Pero like what I mentioned earlier, may nakapunta na po dyan na space probe na pinadala ng Russia in 1959. Alright, hindi pa ako pinapanganak na. 1959, the unmanned Soviet Luna 3 mission orbited the moon and photographed the far side of the moon. Ayan, sabi ni Jon Snow, kaya pala ang mga craters na silay ang laging nakikita. Oo. Actually, Jon Snow, mas cratered pa nga yung far side. Mas marami pa hong craters doon. And konti lang yung mga patag sa far side. Ito, dito sa near side, di ba? Ang daming mga patag. Yung mga dark areas na yan, mga patag yan. Mas cratered pa nga yung far side of the moon based on the photographs taken by Luna 3. Ayan, no? So, marami pong salamat. Again, sabi ni Jon Snow, ang ganda po ng buwan ngayon. Talaga, kita po ang buwan ngayon sa inyo. So, please comment down below mga ka-sky watchers, no? Kung kita po yung buwan. Kasi this is a pre-recorded video image of our moon. Ayan, no? So, sana mag-comment po kayo kung kita po yung buwan. Nag-alala ko kanina kasi ang maulan po dito sa May South, no? And may telescope viewing pa naman kami ngayon sa the terminal in Alabang, pero ni-reschedule ko for tomorrow. Ayan, no? So sana mag-improve na yung weather bukas. Alright, ayan, so marami pong salamat Jon Snow 96 for joining and watching our video. So please like and share po yung ating live stream ngayong gabi so that we could reach more people, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there, so they would be engaged to love the sciences. Sabi ni Jon Snow 96, opo kuya, nakikita po dito ang ganda. What? Talaga? Nakakabighani po talaga ang buwan. Taga saan kayo, Mr. Jon Snow 96? Bakit dito ang ulap-ulap? Anong location mo if you don't mind, Mr. Jon Snow 96? Yan, taga saan ka ba? Kasi dito sa South, hindi maganda ang kalawakan, medyo cloudy. Pero mamaya, what? Oo, sa Visayas kasi hindi masyadong dyan yung southwest monsoon, konti lang yung epekto sa Visayas saka sa Mindanao. Pero Jon Snow, dito po kami sa Luzon. Sa Luzon, maulap. Oo. Napakaswerte mo. Ikaw na kaya ang isa sa mga pinakaswerteng nila lang. Ayan, so shoutout po sa mga taga Bisaya sa Cebu. Taga Cebu pala si Jon Snow 96. Marami pong salamat. Nakakaabot pala tayo sa Cebu. Ayan, kasi dito po kami sa Luzon and nandun po yung matinding epekto ng southwest monsoon or habagat. Ayan, napakaswerte ni Jon Snow, kita yung buwan. Ako siguro makikita mo din yung total lunar eclipse sa September 7 and 8. What? Naku, sana all. Sana all. Yan, thank you Sir Jon Snow 96 for liking our live tonight. And paki-share na rin po ha. Paki-share po yung ating live stream tonight. Ayan, so mag-comment po kayo kung ano pang gusto nyong malaman sa buwan. Ayan ha.
So ang diameter po ng buwan ay 2,159 miles, a bit a quarter of the Earth's diameter po. Alright, sabi ni Jon Snow 96, kaya nga kuya, pero sana po kayo rin para maka-live po kayo. Oo nga eh. Oo, yan talaga yung pinagdadasal ko. Sana maging clear dito sa Luzon. Sa Visayas and Mindanao, konti lang, hindi naman dun yung yung epekto ng habagat. Dito talaga po sa Luzon yung matindi ang epekto ng habagat. Kaya napakaswerte ni Jon Snow 96. Isa lang po masasabi ko, sana all. Ayan, mukhang malaki ang chances ni Jon Snow 96 na makita niya ang total lunar eclipse. So, sana makita rin namin dito sa Luzon. So we are hoping for better and good weather sana tong weekend. Starting tomorrow kasi meron po kaming telescope viewing bukas. Yan. Pero mas maganda po pag nag-live po kayo. Yes, magla-live po kami. Now we will do a live stream of the moon. Ayan, no? So there mga ka-sky watchers. Alright. Ayan, so sabi ni Jon Snow 96, gusto ko makita ang blood moon na naka-zoom. Oo. Ayan, para maganda po pag ganito yung blood moon, gantong kalaki yung buwan sa nakikita mo on screen. Ay nako, babagsak ang panga ninyo. Oo, so your jaw will drop pag nakita nyo yung blood moon na nasa telescope. So, maniwala po kayo. Alright, so there. So marami pong salamat Mr. Jon Snow 96 sa mga insights ninyo. And again sa mga sky watchers na nandito, please like and share po our video. So again, naka-magnify po tayo ngayon at pinapakita ko po yung Copernicus crater. Ayan po, yung puti na yan na bilog. That's the Copernicus crater. Ayan, okay. Ang ganda po talaga ng buwan. Ako hindi ako nagsasawa dyan eh. Para nga ako nakasakay sa spaceship. Ayan no. Sabi ni Jon Snow, yun nga gusto ko kuya eh. Kaso pag full moon po, parang ang sarap magtambay na nakatingin lang sa buwan. Oo nga Mr. Jon Snow. Lalong-lalo na pagkasama mo yung jowa mo. Diba? O, mas maganda na nakatingin ka sa buwan, kasama mo yung jowa mo, diba? Magka-holding hands. Yehoo! Diba? Oo, so yan. Diba? Kinanta na nga niya na yun ni Juan Carlos, diba? Ayan, so sa ilalim ng buwan. Alright? Okay, so there. Yan, sana kung taga Bisaya ka naman, taga Cebu, I'm sure makikita mo yung blood moon. So dapat dalhin mo yung jowa mo doon, tumingin kay sa kalawakan, tingin sa buwan. Magka-holding hands. Yahoo! Ayan. So marami pong salamat Mr. Jon Snow and kay Itdion, tama ba to? I hope I pronounce it right. Or Eldion de las Alas. Yan, Dion de las Alas. Thank you for joining our live stream tonight. Okay, so yan, nanonood po si Mr. Jon Snow. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok at pagsama po sa ating ngayong live stream ngayong araw na ito. Alright, so yan, marami pong salamat sa 51 viewers. Ayan, so pero okay lang yan. Pero sana pag nag-live stream ulit ako mamaya, no, pag medyo malinaw na yung sky, yan, join me ulit, samahan niyo po ulit ako. Alright? Okay, so it's been an hour na, so naka-1 oras na po tayo. Ayan, meron tayong bagong message. Yan, sabi ni Jon Snow, nakaka-learn po ako eh. Yan, I'm really fascinated pag moon na po. Ayan, oh, ako din eh. Ayan, so sana marami po kayong natutunan sa ating mga facts about the moon. Okay, so thank you so much Mr. Jon Snow 96 and kay Mr. Dion de las Alas for joining. Alright, so there mga ka-sky watchers.
siguro hanggang dito na lang muna tayo. I'll check the sky. Titignan ko muna po yung kalawakan kung okay na po tayo. And I will be doing another live stream siguro mamaya mga 9 o'clock or basta before 10 o'clock para kung clear yung sky, I will try to use the telescope. And ipo-point ko yung telescope sa moon, kakabitan ko po ng camera at magla-live stream po tayo. Ayan, hopefully po ha, pero I'm not promising anything kasi hindi nga maganda yung weather dito sa Luzon. Ayan, no? So while we end, yan, namin po ninyo yung ganda ng buwan. Ayan, so again, ito po yung Tycho crater po ulit. Ayan po mga ka-sky watchers, so that's the Tycho crater. Ayan. Okay, named after Tycho Brahe, the greatest of the naked eye astronomers. Ayan, no? Talagang ang linaw po talaga ng telescope ko. I am using my Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. A reflecting telescope uses mirrors instead of lenses to collect the light and produces the magnified image of the distant object. Ayan, no? So, fascinating indeed, di ba, Mr. Jon Snow, 96. Ayan, and eto, yan, nakikita nyo yung puti na yan na bilog. So, that is the Copernicus crater. Ayan. San po ba banda na nagland sila ni... ito, sige. Ituturo ko sa inyo ha, maggagalaw po yung telescope ko, Mr. Jon Snow. Yan, ito. Ayan, ito. Dito po sila naglanding dito sa ito yung itim na ito sa bandang baba. Ito. Yan. Dito sa may sa may camera. Hindi yan. Sa bandang taas nito. Yun, doon naglanding po yung buwan. Yan, and that's what we call the Sea of Tranquility. Yan. So, ito po yung screen ko. Yan, nakaala. Yan, ito po. That's the Sea of Tranquility. Diyan po naglanding ang Apollo 11. No, yan po yung tinatawag natin na Sea of Tranquility or Mare Tranquillitatis. Ayan, no? Diyan po naglanding ang Apollo 11, si Neil Armstrong and si Edwin or Buzz Aldrin. Meron pang pangatlong astronaut si Michael Collins, pero Michael Collins orbited the moon. Saan po ang asteroid dyan? Wala pong asteroid, pero itong Tycho crater was created by an asteroid impact. Ayan, no? Ayan, so thank you po Sir Chan for your question. Yan, sabi ni Jon Snow 96, ang ganda. Yan, Sea of Tranquility. Ito po ulit ha. Mr. Jon Snow, ito po yung aking screen. Ito po yung camera ko. Ayan, naka-align po siya. That's the Sea of Tranquility. Ayan, sabi ni Mr. Chan, sa banda si Michael Jackson Michael Collins po hindi Michael Jackson. Michael Collins. Si Michael Collins po hindi siya naglanding. Michael Collins orbited the moon. Mahalagang role ang ginampanan niya. Kung hindi dahil kay Michael Collins, hindi makakauwi si Neil Armstrong. Ayan, natawa tuloy si Mr. Chan. Michael Collins ay hindi Michael Jackson. Ayan, joke lang po. Joke lang sabi ni Mr. Chan. Okay, marami pong salamat Mr. Chan na you made our day ngayon. Ayan, sabi ni Jon Snow 96, Kuya, totoo po ba na mas malaki ang crater sa far... Oo, baka nga eh. Actually, yung far side of the moon talagang cratered yan. Kukunti lang actually yung mga itim-itim. Mas maraming crater sa far side of the moon. Okay, sabi ni Mr. Chan, ilang dekada ba ang nakalipas nung ginawa nila yon? So that's 1969. So mga 4 na dekada na siguro. Nag 50 years na ata yung yung anniversary ng Apollo 11. So 53 years ago na po. No, since 1969. The Apollo 11 astronauts landed on the moon on July 20 of 1969. So mga 5 decades na yan. Ayan, no? So, naka 50th anniversary na po ang Apollo 11. So, siguro mga 53 years na po ago. Ayan, no? Sabi ni Mr. Chan, di ba kapag walang gravity, mas
bibilis ang pagtanda ng tao. Hindi po totoo yan. Opo, so walang though may kinalaman po ang gravity sa yung siguro magandang pag-usapan natin yung special theory of relativity ni Albert Einstein. Pero pag sa buwan, hindi naman po maapektuhan yung age. Ayan, sabi ni Jon Snow, wala po bang photograph ng mga probes sa far side? Meron po yung Luna 3. Di ba I mentioned earlier that the Luna 3, yung Russian space probe, went to the far side of the moon and photographed its surface. Ayan, so siguro Mr. Jon Snow, i-google mo na lang, i-type mo Luna 3 photographs and yun ang makikita yung mga photos ng Luna 3. Alright, so marami pong salamat kay sabi ni Mr. Chan, di ba makikita ang Pluto dyan? Naku, napakalayo po ng Pluto at hindi kaya po ng ating telescope. Opo. Ayan, so si Cookie Love Girl nandito pala. Ayan, suki din natin si Cookie Love Girl. Kailan ba ako nag live stream? Yung sa buwan din. Ayan, so nandun si Cookie Love Girl. So mamaya, samahan mo ko Cookie Love Girl kung clear po yung sky ngayon. I'll try to point the telescope at the moon. Nakakabitan ko po siya ng camera. Kasi ito yung nakikita natin, pre-recorded video po siya. Ayan, so marami pong salamat Miss Cookie Love Girl. Ayan, so thank you for joining me sa ating live stream tonight. Ayan. And Mr. Chan, hindi kita ang Pluto. Napakalayo po ng Pluto. Even the most powerful telescopes nahihirapan po i-focus sa Pluto. Sabi ni Jon Snow 96, Kuya, need po ba ng observatory pag Uranus and Pluto? Mas maganda pag nasa observatory. And meron naman mga observatories tayo dito sa Pilipinas. Dun sa Pag-asa sa May Agham Road, Quezon City. Yan doon po yung pinakamalaking telescope dito sa Pilipinas, yung nasa Pag-asa Observatory. And meron din pong observatory sa UP Diliman, doon sa UP Nismed. Yan po, kilala ko po yung curator doon, yung nag-ooperate ng telescope, si Mr. Urbano. Ayan, so we really need a larger telescope kung gusto niyo po makita yung Uranus and Pluto. Ayan, okay, Jessriel, Edep Dukay, thank you so much for joining our live stream. And nandito pa rin si Mr. Jon Snow, si Cookie Love Girl, and meron pa pong isa, si Sanjo. Ayan, thank you so much guys sa mga heart reacts ninyo, thank you so much. Ayan, I really appreciate it po. Ayan, so pinapakita po ulit natin yung dalawang malalaking crater. So ito po yung Tycho crater na napakaganda. Ayan, and mamaya ibababa po natin yung image ng moon for the Copernicus crater. So mga ka-Sky Watchers, so again, please don't forget to like and share our live stream tonight so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Kasi yun po yung ating advocacy dito sa Sky Watcher Society of Las Piñas so that we could reach more people and to make the cosmos accessible to all. Kaya yun po yung aming advocacy, kaya halos lahat na ng mga social media, kung pwede ko, pasukin ko na yan para ma-promote po ang astronomy. Ayan, so thank you so much Cookie Love Girl. Thank you so much for sharing our live. Ayan, so nakakagutom naman yung pangalan mo, Cookie. No, sana gutom na ako, hindi pa ako nagdi-dinner. Ayan, so marami pong salamat Miss Cookie Love Girl. Talagang I really appreciate na shinare mo yung ating live. And sana mamaya pag nag-live stream ako ulit Miss Cookie Girl, sumali ka ulit, join me sa ating third live stream. Pangalawa ko na ito, kaninang hapon nag-live stream din po ako. Alright, so ang pinag-usapan po namin kanina is about kay Newton saka kay Edmund Halley. Ayan, alright, so thank you so much Miss Cookie Love Girl. Ayan, maraming salamat. And kay Mr. Jon Snow, so kanina pa nanonood si Mr. Jon Snow, mukhang na-amaze siya. Mr. Jon Snow is amazed at our moon tonight.
Alright. Yan, and kay Miss Cookie Love Girl. So please like and share po our video. Huwag niyo pong kalilimutan. And kung meron po kayong mga katanungan, if you have any questions about the moon or anything about astronomy, please don't forget to type in your questions or comments in our comment section below, mga ka-Sky Watchers. Sabi ni Mr. Chan, daming gamu-gamu. Siguro yung mga puti-puti po, siguro yun ba, that's what you mean, yung mga puti-puti. Those are actually craters po. No, mga craters po yan ng buwan. The buwan is bombarded with thousands of these craters caused by asteroids and meteorite impacts. Ayan po mga ka-Sky Watchers. Gamu-gamu yun siguro yung mga puti-puti, no? Yung siguro I think that's what you mean, yung mga puti-puti. Mga craters po yan. Ayan, so natawa tuloy si Mr. Chan. Okay, then sinabi niya, bakit may Manga Force? Ano yung, hindi ko alam yung Manga Force, kuya. Hindi ako masyado sa anime. Ayan, dahil po ba sa pimple? Ngayon, mukhang may pimples yung buwan na parang mukha ng tao, no? Alright. And again ha, ang buwan ay hindi pa full moon po ngayon. The moon is still in its waxing gibbous phase. Ang buwan po ngayon is about 89 to 90% illuminated. Ang full moon po natin ay doon sa araw ng lunar eclipse, no? September 8. Ayan po. Sabi ni Mr. Chan, sabi nila kuya may mata daw ang buwan. Siguro yung mga itim-itim na yan mukhang mata. Like itong Copernicus crater saka yung Tycho crater, mukha nga silang mata dahil malalaking craters po ito, no? Kaya parang mata na rin, no? Ayan, ba't wala? Ayan, parang mata tong Copernicus crater. Yan na yung puti na yan sa Copernicus crater, di ba? Parang mata din yan, no? And itong crater sa baba, ito yung binababa na natin, no? Yun. Dito yung Tycho crater po sa baba. Yan, alright. So marami pong salamat sa inyong mga comments. Ayan, no, lalo na kina Mr. Chan, kay Mr. John Snow 96. Yan, sabi ni Mr. Chan, umilaw ba talaga ang buwan, kuya? Or umilaw lang ang buwan dahil sa reflection ng sun? No po. The moon doesn't produce its own light. The moon reflects light from the sun. Ayan, the moon doesn't generate its own light. It only gets its light from the sun. Ayan, tama si Mr. Chan dyan. Alright, sabi din ni Cookie Love Girl. Ay, buti nag-comment si Cookie Love Girl. Anong degree po nakatilt ang moon? Uy, that's a very good question. Yung tilt ng lunar axis. Alright. So, ang lunar axis po ay nakatilt, no? About siguro mga less than 25 degrees. Alright, so let me just check the tilt of the lunar axis. Ayan, so about 5 degrees relative to the Earth's orbit. Yan, the moon's axial tilt is about 6.7 degrees po. Ayan ha, Miss Cookie Love Girl. So sana nasagot ko po ang inyong katanungan. So the moon's axial tilt is about 6.7 degrees from the vertical. Alright. Ayan, no? So I hope I answered your question. Ayan, no? Sana masaya ka na ha, Miss Cookie Love Girl. Ayan, no? Ayan. Kaya pala, sabi ni Chan. Yan, akala ko may generator. Akala ko may generator. Alright. Oh, no, basta Mr. Chan, the moon doesn't generate its own light. Wala siyang generator. It reflects light from the sun. Ayan, no? Alright. So, natawa tuloy si Mr. Chan. And yan, Cookie Love Girl, marami pong salamat. Magtanong ka pa, Miss Cookie Love Girl. No, I really appreciate itong pagtatanong mo yan kasi tahimik eh. Oo, tahimik si Cookie Love Girl. Ayan, sige lang Mr. Chan, baka meron ka pang gustong sabihin, baka masagot natin. So nandito ngayon si Jon Snow na nanonood sa si Cookie Love Girl. Alright?
Okay, so naka 1 hour na tayo and 16 minutes. Ayan, so marami pong salamat ha. Nag-enjoy po ako sa inyong company. Yan, at ako'y nagpapasalamat sa mga nanonood at mga nagko-comment. Ibig sabihin buhay na buhay kayo at gising na gising mga Skywatchers. And again please don't forget to like and share our live stream, and don't forget to follow us on our TikTok account, the Skywatcher Society of Las Piñas. Sabi ni Cookie Love Girl, posible po ba na magka-ice ang moon? If hindi po, bakit? Actually baka nga may ice sa underneath the lunar surface. And yan po ngayon ang ini-explore ng mga probes dyan. So nagpadala ang India ng probe dyan, and I think the Chinese also has a lunar probe dyan. So they are now in the process of searching kung mayroong ngang ice, or possible baka may water that is locked underneath the lunar surface. Alright, sa surface ng buwan, hindi pwedeng maging liquid ang tubig kasi nga walang atmosphere. Pag may tubig sa surface ng buwan, the water will simply vaporize kasi wala po siyang atmosphere. Pero there's a possibility that water may be locked inside or underneath the lunar surface. No? Ayan, sana nasagot ko, Miss Cookie Love Girl. Ayan. Sabi ni Mr. Chan, di ba kuya may same Earth na planet na pwede makahingi din, totoo ba yun? Yes, may if you are familiar with the Kepler Space Telescope saka yung James Webb, marami na sila nakita na mga exoplanets. So yun po yung tinatawag na mga exoplanets. And may mga exoplanets that are Earth-like. Yun, no? So, inaano pa nila, they're trying to confirm kung yung atmosphere niya is the same with the Earth or baka meron ding water. So, they are looking for biomarkers. So, ang tawag natin po dyan sa mga planets na outside the solar system na na-discover ng James Webb Telescope and nung Hubble Space Telescope, saka yung Kepler Telescope, ang tawag po dyan ay mga exoplanets. Ayan po, no? I think Kepler something, I'm not really sure of the name of that Earth-like exoplanet. Basta pinangalan kay Kepler yun Alright, so yan Mr. Chad, I'll try to take a look. No, kung I forgot the name, basta Kepler something, may number siya doon. Ayan. So thank you Mr. Cookie Love Girl, Miss Cookie Love Girl, Miss kasi girl And kay Mr. Chan. Okay, mayroong may phone in question si Mr. Chan. So sabi niya, di ba ang Venus kuya may same din sa Earth? Pwede makahinga. Hindi po, ang Venus po is considered as the Earth's twin in terms of the size, kasi yung diameter ng Venus is almost the same as the Earth. Ang diameter po ng Earth natin is 12,700 something. Ang Venus po is 12,500 something. So halos pareho. Kaya ang Venus ay tinawag na Earth's twin in terms of size and mass. Pero ibang-iba ang Venus po. Kasi ang atmosphere ng Venus, una makapal, and it is composed of carbon dioxide. Hindi po tayo makakahinga doon dahil we need oxygen. Wala pong oxygen sa Venusian atmosphere. And besides, the Venusian atmosphere is so thick. Pag pumunta tayo po sa Venus, we will be crushed by the intense atmospheric pressure. Ayan, unlike here on Earth. Ayan, so we really need a spacesuit dito. And Venus is the hottest planet in the solar system. So matindi yung kanyang runaway greenhouse effect because of the carbon dioxide content. Ayan, no? So hindi tayo pwedeng makahinga sa Venus po. Though ang ganda ng Venus, ang pangalan, di ba? Venus is the goddess of beauty and love. Pero yung kanyang surface, mala-impyerno. Matindi yung init, yung pressure, no? So parang nasa pressure cooker. Kaya ang Venus is one hell of a landscape.
Parang nasa impyerno. Pero ang ganda ng pangalan, no? Venus. Planeta ng kagandahan. Pero ano siya, mala impyerno yung surface niya. Alright, sabi naman ni Cookie Love Girl, sayang si Yuri kuya. Hindi niya naunahan si Armstrong. Yuri Gagarin. Siguro you are referring, Miss Cookie Love Girl, to Yuri Gagarin. Hindi niya naunahan si Armstrong sa moon kahit nakapag-orbit si Yuri sa Earth. Oo, di ba? Si Yuri Gagarin, siya yung unang-unang astronaut. And Yuri Gagarin was the first to orbit the Earth. Patagal, mga 1959 or 1961 po. Ayan. And that was followed by si John Glenn. No? Si John Glenn yung sumunod. Amerikano po yan. Si Yuri Gagarin was a Russian astronaut. Or cosmonaut rather. Pag Russia kasi, pag Russian, cosmonaut. Pag Amerikano, astronaut. Ayan, no? Oo. Si Yuri Gagarin, siguro, I think namatay siya ng maaga, no? Bago naglanding pa yung Apollo 11 on the moon. Alright? So, ayan. Thank you, Cookie Love Girl, for your comment. Ayan, sabi ni Chan, pero wala silang same na makabuhay. Hindi. Ibang-iba po talaga ang Venus po, Mr. Chan. Puro carbon pala yun. Patay ang lungs. Oo, tama ka, Mr. Chan. The Venusian atmosphere is composed mostly of carbon dioxide. So, hindi tayo pwedeng makahinga. We really need a strong spacesuit. Saka yung pressure, matindi. Parang nasa ilalim ng dagat, no, pag pumunta ka sa Venus because of the intense pressure. Ayan, no. Familiar pala si Cookie Love Girl kay Yuri Gagarin. Nabuti naman. Ayan, no. Maraming salamat, Mr. Chan, for your comment. At saka, meron po tayong bisita. Si Sub 2 Uncle Kizaru. Oy, kanina pa to si Sub 2 Uncle Kizaru. Yan, so si Sub 2 Uncle nandito kanina sa ating first live stream. Ayan. Saka I think bumisita si Sub 2 Uncle sa live stream natin of the moon, I think last night or the day before. So marami pong salamat Mr. Sub 2 Uncle Kizaru for watching. Yan, really appreciate it. Saka kay yan, bigla siyang nawala. Ayan, so marami pong salamat kay Cookie Love Girl and kay Sub 2 Uncle Kizaru. Ayan guys so naku, I really appreciate itong at sinamahan niyo po ako ngayon. Okay, so we are here. Nagla-live stream tayo for 1 hour and magte 30 minutes na. So ang pinapakita po natin mga ka-Sky Watchers is the waxing gibbous moon at about 89 to 90% illumination. Alright mga ka-Sky Watchers. So there, marami pong salamat sa 58 viewers po natin. Di ba kahit kukunti lang tayo, I really don't mind. No, basta yung mga nanonood po sa atin ay mga suki natin, mga astronomy enthusiast. Yan yung kasi yun po yung ating niche dito sa ating munting account, no? So we are promoting astronomy. Ayan, so siguro itong mga 58 viewers na to, you like astronomy and you love astronomy. Ayan, no? So, okay lang po yan. Pero, again, please like and share this video kasi talagang ang target ko po ay mga estudyante. No? Para ma-inspire po natin yung mga estudyante. Kasi we really need scientists. No? Para ma-inspire natin sila na kumuha ng siyensya. No? Like, kailangan natin ng mga doktor, mga nurses, mga nuclear scientists, ano pa ba? So, yan, yung mga meteorologists, kulang po tayo ng mga meteorologists, mga geologists, yan. Na mag-apply sila sa sa DOST Pag-asa. Ayan, sabi ni Sub 2 Uncle Kizaru, Sir, bakit po tinigil ng NASA ang pag-explore sa ocean? Okay. So, ang NASA po, ang concern niya ay space travel. Ang ocean exploration kasi,
mahirap po eh. First, you will deal with pressure, yung water pressure. And mahirap po gumawa ng mga submersibles that can withstand the pressure of the deep. No, ang pinakamalalim so far na naabot po natin sa ocean is the Challenger Deep. No, ginawa ng Trieste yun, about 26,000 feet below sea level. Pero ang space exploration kasi medyo mas madali po eh. Pero mas mahal. Okay, ang ocean exploration madali pero mahirap. You can fund, you can build submersibles pero maraming challenges po kasi pag ocean exploration. Kaya kukunti lang talaga yun. Pero unlike space travel, ang maraming nag-ano dyan sa space travel. Hindi lang po NASA ha, may SpaceX, and marami pa mga companies na nag-ano ng space tourism. Kasi madali ang space travel compared to ocean exploration. Alright? Anong elemento ang namumuhay sa moon? Actually, lahat naman po ng elements present sa moon. Na yung mga elements sa periodic table, nandun naman po lahat. But the main composition of the moon is mostly regolith. Regolith po. Yung parang, yun yung soil po ng buwan actually. Ayan, no? Okay, sabi ni Mr. Chan, makikita po ba ang flag nung nakapunta sila sa buwan? Nandyan pa rin po yung flag, nakatusok pa rin, no? Kaso hindi natin po makikita sa telescope because of the size. Napakaliit naman po ng flag na yan at hindi kaya po even earth-based telescopes, hindi po kaya yun. Oo. Alright. Yan. So hindi po natin makikita yung flag na tinusok po nila sa buwan. Okay, marami pong salamat sa inyong mga comments, no, kay Cookie Love Girl, kay Sub2 Uncle Kizaru, and kay Mr. Chan. Alright, so thank you so much. Yan, nakabot tayo sa 61 viewers. Okay, so siguro po hanggang dito na lang muna tayo, and it's already 8:30. So siguro mga 9 o'clock I'll try to do another live stream. Sana gising pa kayo. Mga 9 o'clock para weekend, kung okay na yung sky, we can do another live stream. This time itututok ko talaga yung telescope ko sa buwan and you will observe the moon live and alive. Alright? Okay, pero mas maganda kasi ito eh. Walang kaulap-ulap. I took this video in summer eh. Summer pa, talagang very clear yung sky. Okay, unlike ngayon kasi habagat season ngayon eh. So sa si Mr. Kanina, sino ba ito? Si Mr. Chan? Or si Mr. Jon Snow? Taga ano po siya? Taga Cebu. Eh hindi naman affected ang Cebu ng habagat, kaya maswerte si Mr. Jon Snow 96. Okay, and taga saan ka ba, Miss Cookie Love Girl? Nandito ka din ba sa Luzon? Please comment down below if you don't mind lang ha. So taga saan ka ba, Miss Cookie Love Girl? And kay Mr. Sub2 Uncle, ayan, taga Cebu din si Mr. Chan. Oh, I see. Ayan, so i-like and share po natin. Shout out po sa mga taga Cebu ha. Wow, nakakatuwa naman yung live stream natin, nakakaabot sa Visayas. Kaya siguro maganda yung buwan ngayon sa inyo. Ayan, kita ko ang buwan dito. Oo nga eh, kasi hindi nga masyadong maulap dyan. Dito sa Luzon talagang maulap kasi nga yung habagat. Kaya napakamalas namin, nandito po lahat yung mga kabahaan. Oo, saka yung kaulapan nandito. Ayan, so sa Laguna po, si Cookie Love Girl taga Laguna. And maulan po, kaya hindi po oo nga. Oo. Kaya pala tayong taga South, Miss Cookie Love Girl. Ayaw ko lang kung baka kapitbahay na kita. Ayan, alright. Ayan, kita po pati si Albert Einstein. Ayan, kaya yung mga taga Cebu, kayo na ata ang pinakamaswerteng mga nilalang. Grabe, sana all. Kami ni Cookie Love Girl, napakamalas namin.
Ayan, so dito pala si Cookie Love Girl sa Luzon. Maulap nga po dito eh. Ayan, hindi rin kita yung buwan. O sige, so mga ka-sky watchers, so it's 8:30, 8:36. Siguro magpapahinga muna ako ng konti. And I'll try to check the sky kung pwede na natin i-set up yung telescope. Right, so siguro I'll be back for my third and last live stream for today. Ayan, so sana makapaghintay po kayo, no? Kung maulap po dito, I might do this again. Ayan ha. Yan, so sana samahan niyo pa ako. Yan, siguro kapitbahay ko si Cookie Love Girl. Ayan, if you don't mind, Miss Cookie Love Girl, saan ka sa Laguna? Ikaw ba yung malapit sa Enchanted Kingdom? Yun ha. Sabi mo lang yes. Yes or no. Ayan, malapit ka ba sa Enchanted Kingdom or malapit ka sa Mount Makiling? Ayan. Alright, so and si Lirio, marami pong salamat for joining. Ayan, so nandito pa si Cookie Love Girl. So yan lang, if you don't mind lang, Miss Cookie Love Girl. Ayan, so ikaw ba'y malapit sa Enchanted Kingdom or malapit ka na sa Mount Makiling? Ayan, paanan po ako ng Mount Banahaw. Sa Visayas yun eh. Ayan, so thank you so much Miss Cookie Love Girl. Yan sa comment mo. Sana mamaya kung magla-live stream ako ulit, samahan mo ako ulit. Okay, thank you din kay Mr. Chan. Ayan, kay Sub 2 Uncle Kizaru. Maraming salamat po. O sige mga ka-sky watchers, kakain muna po ako. Hindi pa po ako nagdi-dinner. Ayan, and I'll see you later po. Sana clear ang sky para makita natin yung buwan in real time. Okay, pag hindi, di ganito ulit yung gagawin natin. Okay? So maraming salamat po sa mga nakatutok ngayon. Don't forget to follow us on our TikTok account, The Sky Watcher Society of Las Piñas. Follow us also on our FB, The Sky Watcher Society of Las Piñas. Nandun po namin nilalagay yung mga announcements ng aming free public telescope viewings. And may mga online lectures din po ako doon. And dito din po sa TikTok, no, may mga online lectures din po ako doon. I think yung latest, yung tungkol kay Galileo. Yan, panoorin nyo yun guys. And i-like and share ninyo. And may YouTube channel din po ako, The Science Guy Professor Jun Cahigal. Mag-subscribe kayo and click on that notification bell. Alright? O sige guys, so I'll take a break muna. Okay, so ano na tayo, 1 hour and 30 minutes. Then I'll be back siguro mga 9 or 9:30. Okay? Alright, so this is your ka-sky watcher and ka-spacer, Sir Jun Cahiga, saying, live long and prosper, and always remember, Mr. Chan and Miss Cookie Love Girl, to always keep your space and always keep looking up. Ayan, kumain ka na po. Kakain na po ako. But I'll be back mga 9 or 9:30. Ayan, so sana samahan niyo po ako ulit. Alright, so see you later mga ka-sky watchers. Always keep looking up. Bye-bye. Thank you po sa inyong pagtutok sa atin ngayon. Like and share our live stream. Thank you po. Siguro Mr. Chan, one last favor na lang po Mr. Chan. Okay ba yung ating audio? Is our audio clear? Okay ba? Para ba tayong announcer sa radio station? Ayan. O kaya si Miss Cookie Love Girl, kung nandito pa si Miss Cookie Love Girl. Okay ba yung ating audio? Sound check. 1, 2. Mic test. Okay. Okay ba Miss Cookie Love Girl? Thanks for new understanding po sa band. Thank you din. Okay. Thank you Miss Cookie Love Girl sa comment. Opo, okay po yung ating audio. Okay, bye-bye po. See you later. Bye-bye. Thank you po.